As kung basahin natin ang Book of Nehemiah. Nehemiah chapter 9. At ito'y verse 5 and verse 6. At ang verse 8 up to verse 10. Sabi rito, kung yung sasamahan ako sa chapter 8 rather. Chapter 8, ang Book of Nehemiah. Verse 5, sabi rito, Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. While lifting up their hands, then they bowed low and worshiped the Lord with their faces to the ground. Verse 8, they read from the book, from the law of God, translating to give the sense so that they understood the reading. Then Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people were weeping when they heard the words of the law. Then he said to them, Go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portion to him who has nothing prepared. For this day is holy to our Lord. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Praise God. Ang Diyos sa magpala sa mga salitang binasa natin. Pwede natin sabihin amen? Amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At sa sandaling ito ay salamat sa mga sa Bible study na ating napakinggan. At ito ay may kalalaman sa sino ang nagtatagumpay. Totoo mga kapatid na walang sino man na pwedeng magtagumpay na hindi nananampalataya kay Kristo Jesus. So ito lamang ang tanging paraan upang ang tao ay magtagumpay. Lahat ng pagtatagumpay ng isang tao ay hindi ito matatawag na tunay na tagumpay. At alam niyo, sa banal na kasulatan, naalala ko sa panahon ni si Josue ay nangusap siya at ipinangusap ng Panginoon na sabi niya, upang ikaw ay magkaroon ng good success. Isang mabuting pagtatagumpay at ang mabuting pagtatagumpay na ito ay kasama ang Panginoon. Kung ikaw, sabi niya, kung ikaw ay lalakad ng ayon sa mga salita ng kautusan, hindi ka liliko sa kaliwa sa kanan man, kundi ang iyong pagbulay-bulay ay nasa mga salita ng Diyos, then sabi niya, ikaw ay magkakaroon ng mainam na courage at ng good success. So ang isang pagtatagumpay naman sa New Testament ay sa pamamagitan ito ng ating Panginoong Jesucristo. So salamat na lang sa katiyakan ay pinagkaloob ng ating Panginoon na kanyang sinabi, sabi niya, kung ako'y hiwalay sa inyo, wala kayong bagay na magagawa. Ngunit sabi niya, dahilan sa akin, kayo'y magtatagumpay sapagkat akin ang dinaig ang salimutan. Praise God. Sa oras na ito, nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan. At ito ay hango mismo doon sa verse na ating binasa. At ito ay yung salita mismo sa verse 10 na the joy of the Lord. The joy of the Lord. Ang kagalakan ng Panginoon. Dinugtungan ito ni Nehemiah habang siya'y nangungusap ng ganitong bagay. Sabi niya, the joy of the Lord is your strength. Can you say amen to that? Ang kagalakan ng Panginoon ay ang iyong kalakasan. Pero gusto kong pagtuunan natin ang pansin ng bagay na ito at dagling iugnay sa nakaraan nating paksang pinag-usapan last Wednesday. At doon ay
binigyan natin ng pansin ang ilang bagay at ito'y may kinalaman sa Christ perspective, sa pananaw ng ating Panginoon. Ano ang kanyang pananaw at ano ang kanyang nakikita, bakit nagawa niyang malagpasan ang lahat ng bagay, bakit niya nagawang suungin ang cross, paano niya natagalan ang ganitong bagay, dahilan ang banal na kasulatan ay nagsasabi, dahilan sa kagalakan na naroon sa kanya. Dahilan sa kagalakan na nalagay sa kanyang harapan ay pinakita ron, sabi ni Paul sa kanyang pangusap, doon sa 12 verse 2 ng Book of Hebrews, sabi niya, sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So nagawa niyang suungin ang cross, nagawa niyang harapin ang kahihiyan, tiisin ang kahihiyan, at kanyang lahat ng hirap na dapat na kanyang maranasan. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon ay alam niya ang lahat ng bagay na kanyang maranasan. Nalalaman niya ang kanyang lahat ng bagay na maranasan. In fact, sabi ng isang talata, habang siya ay isang mga nung gabing yun na siya'y huhulihin, ay ang sabi niya, ang aking puso ay labis na napapanglaw hanggang sa ikamamatay. Yun yung tinatawag na parang yung labis na kanyang pagkaalam doon sa kanyang maranasan. Well, alam natin ang kalalagayan ng isang taong papatayin o kaya siya ay ililital injection o kaya siya naman ay dadalhin nasa death row at siya ay hahatulan ng kamatayan. Anong klaseng damdamin meron ng isang taong ito? Pero alam nyo, ang isang ililital injection ay hindi niya mararamdaman ang hirap. Alam niya na siya ay mamamatay, pero hindi niya mararamdaman paano siya mamamatay. Ngunit samantalang ang ating Panginoong Hesus ay alam niya ang hirap na kanyang pagdaraanan. Alam niya ang sakit. At sabi niya, doon sa aklat ng Matthew chapter 16, pinakita ang ganitong bagay. Sabi rito ng ating Panginoon, habang kausap niya ang mga alagad, ay winikan niya ang ganitong bagay. Sabi rito, nangusap ang ating Panginoon dito, sabi niya, sa verse 20, then he warned his disciples, or dito sa bandang itaas, pinakita niya, then he warned his disciples that they should tell no one that he was the Christ. Verse 21, from that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. So alam ng ating Panginoon ang mga bagay na kanyang maranasan, ang kanyang suffering sa kamay ng mga elders, sa mga chief priests, sa mga scribes, at siya ay papatayin, at siya ay pahihirapan. So alam niya ang ganitong bagay. Gayunpaman, ay nagawa niyang harapin ang lahat ng bagay na ito dahilan sa salita na sinabi, dahilan sa kagalakan na naroon sa kanya. Ngunit sa umagang ito, ay bibigyan natin ng pansin sa isang kaisipan na makikita natin na ito'y may kinalaman sa the joy of the Lord. Well, ito ay halos similar, ngunit gusto kong bigyan ng emphasize ang ilang pang mga bagay sa
oras na ito, sa umagang ito. Now, kung ating bibigyan ng pansin mga kapatid, nung nakaraan ay tinignan natin ano ang nagdala ng kagalakan sa Diyos. Na-mention natin nung nakaraan, ano ba ang nagdala ng kagalakan sa Panginoon? Ang pinaka nagdala ng kagalakan sa ating Panginoon, sa Diyos, sa Diyos mga kapatid, ay nanglalangin niya ang tao. Nang kanyang nilalang ang tao, at pagkatapos niyang kanyang lalangin, ang verse na ito ay nabasa natin sa chapter 1, sa last verse ng chapter 1, ay pinakita roon na nang makita niya na ang lahat ng bagay. Alam niyo, nilalang ng Diyos sa kanyang paglalang at sa kanyang pagsasaayos ng mundo, ay makikita natin kung paano siya naglikha mula doon sa ilang mga bagay, at ang pinakahuli na kanyang nilikha ay ang tao. Ang verse 26 ay nagpakita na kanyang nilalang ang tao ayon sa kanyang sariling wangis at sa kanyang sariling larawan. Napansinin ninyo ang verse 26. Sabi rito, ang verse 26 ay pagkatapos niyang lalangin ang lahat, ang verse 25, kanyang nilalang ang hayop sa parang. At pagkatapos ng verse 25, ay tila nag-pause ang ating Panginoon. Nag-pause siya at kanyang sinabi, at kanyang kinuha ang atensyon, at sabi rito, let us make man in our image according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So makikita natin na dito ay hindi siya, kung inyong babasahin ang creation from verse sabihin natin mula sa mga previous verses ng chapter 1, ay tuloy-tuloy yung kanyang pag-create, di ba? Tuloy-tuloy yung kanyang paglalang. Nilalang niya yung mga ibon sa himpapawid, nilalang niya yung mga isda sa karagatan, at nilalang niya yung hayop sa parang. Pero nang kanyang lalalangin ang tao, ay para siyang nag-pause saglit, at kanyang gustong ipakita ang isang pinaka-espesyal na kanyang lalalangin. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid. At kanyang pinakita, now let us make man after our image and after our likeness. At pinakita niya, lahat ng nilalang ng Panginoon, ibon, isda, mga sea creatures, mga hayop sa parang, ay sabi niya, ang taong ito na aking lalalangin ay sila ang magkakaroon ng dominion sa lahat ng mga bagay nito. So, pinakita niya na ang tao ay napaka-espesyal sa lahat ng kanyang mga nilalang. In fact, ang tao ng kanyang nilalang ay tinawag niya ito, or rather, siya ay nasa wangis at larawan ng Diyos. Kakaiba ang tao sapagkat sila lamang ang nasa wangis ng Diyos. Sila lamang ang nasa larawan at wangis ng Diyos, at sila lamang ang binigyan ng ganitong kapamahalaan sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. So therefore, ang tao ay espesyal, at ang tao ang pinaka-espesyal sa lahat ng kanyang mga nilalang. At tandaan natin mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay na kanyang nilalang ay ibinigay niya para sa tao. Nakukuha niyo mga kapatid? So ganun ka-espesyal ang tao. Ganun ka-espesyal ang tao dahilan lahat ng kanyang nilalang, ang araw ay para sa tao. Ang buwan ay para sa tao. Ang kalangitan ng himpapawid, ang atmosphere ay para sa tao. Ang dagat ay para sa tao.
ang lupa ay para sa tao. Ang lahat ng mga bagay na nilalang ng Panginoon ay para sa Kanya lamang. Diba? So, meaning to say, ang center ng creation ng Diyos ay ang tao mismo. The center of God's creation. At siya yung pinaka-espesyal at para sa Kanya ang lahat ng bagay na nilalang ng Diyos. So, ganun natin makikita ang paglalang na ito. At sabi ng verse 31, verse 31, and God saw all that He had made. God saw that all that He had made, and behold, it was very good. So, ang kasiyahan ng Diyos ay nalubos ng Kanyang lalangin ang tao para sa lahat ng mga bagay na Kanyang nilalang. So, siya yung makikita natin sa ibang sali ng banal na kasulatan ay sa paglalang sa tao. Pansinin ninyo, merong isang verse na mababasa natin sa aklat ng Psalms chapter 8 verse 3 to verse 6. Sabi ng Book of Psalms chapter 8. Sa verse 3, sabi rito ito ay isang awit na ipinahayag dito. Sabi ng verse na yan, when I consider your heavens, the work of your fingers. See, pansinin ninyo, sabi niya, kung aking mamasdan ang kalangitan, silang lahat ay gawa ng iyong daliri. Gawa ng iyong kamay. The moon, the stars, which you have ordained. Next verse. What is man that you take thought of him, and the Son of Man that you care for him? Ano ang tao, sabi niya? Ano ang tao na iyong nilalang siya? Ano ang tao na iyong pinagmamalasakitan siya? See, pinakita rito, what is man that you take thought of him? See, ang iyong kaisipan, siya ang sentro ng iyong kaisipan. Diba? He is the center of your thought. And the Son of Man, that you care for him, na yung labis siyang pinagmamalasakitan. And verse 5, yet you have made him a little lower than God or than angels sa ibang version. Siya ay nilalang mo na mas mababa kaysa mga anghel. Ngunit siya ay iyong kinoronahan ng kalawalatian at ng karangalan. You have crowned him with glory and majesty sapagkat binigyan sila ng dominion ng Panginoon sa ibabaw ng lupa ng lahat ng kanyang creation. You make him to rule over the works of your hands, and you have put all things under his feet. Inilagay mo sa ilalim ng kanyang paa. Ibig sabihin, sa ilalim ng kanyang authority ang lahat ng mga bagay. Lahat ng nilalang ng ating Panginoon. Ano ang tao? Yan ang tanong ng salmistang ito. Ano ang tao? Bakit ganon siya ka-espesyal? Ganon siya kahalaga, ganon siya kaimportante sa harapan ng Diyos. And I can say, mga kapatid, ang tao ang siyang kagalakan ng Panginoon. The joy of the Lord is the man. Ang kagalakan ng Panginoon ay ang tao. Dahilan siya ang sentro. I hope napipicture out niyo, mga kapatid, ang ating pinag-uusapan sa oras na ito. At I hope ang bagay na aking nakikita ay siyang inyong nakikita sa mga salita ng Diyos. Now, pinakita niyan na ang tao ang siyang sentro. In fact, ginamit ang isang talata sa aklat ng Deuteronomy chapter 32, verse 10. Tingnan niyo ang Deuteronomy 32, verse 10. Sabi ng verse na ito, pinakita riyan, he found him in a desert land. Well, although ang verse na ito ay patungkol sa Israel, pero
gusto ko ipakita at gamitin ko rin naman ang bahaging ito na nagpapakita na sabi niya, He found him in a desert land and the howling waste of wilderness. He encircled him and cared for him. He guarded him as the pupil of his eye. Sa ibang version, sa ESV, ay pinakita ron, ginamit doon yung salitang the apple as the apple of his eye. He kept him as the apple of his eye. So ang tinutukoy dito ay ang Israel. So gusto ko ring i-equate ang Israel na siyang kagalakan ng Panginoon. Di ba? O ang tao ay siyang sentro ng kagalakan ng Panginoon. Ang sentro ng kagalakan ng Panginoon ay ang tao at tinawag siyang the apple of his eye. Siya yung, pag tinawag na apple, siya yung itim ng mata ng isang tao. Nasabi ng isang talata sa Old Testament, sino man naggagalaw sa kanyang bayan, sino man naggagalaw sa kanyang anak, ang bayang Israel ay para niyang ginalaw ang itim na mata, ang itim ng kanyang mata. So ibig sabihin, mananagot ang sino man naggagalaw sa kanyang pinakamamahal at sa kanyang sentro ng kanyang kagalakan. So pinapakita natin mga kapatid na ang tao ang siyang kagalakan ng Panginoon. Ang tao mismo. At kung ang tao ang siyang sentro ng creation ng Panginoon, di ba? Siya ang pinaglaanan ng Panginoon. And in fact, ang Diyos, after niyang lalangin ng tao, at ilalagay niya sila sa alabok, sa alabok ng lupa, sa katawang alabok. And then, ang Panginoon, sabi ng banal na kasulatan sa book of Genesis, and God, ang Diyos ay nagplant ng isang garden doon sa east of Eden. At itong garden na ito ay isang espesyal na lugar, isang paraiso, at doon niya inilagay ang tao, mga kapatid. In a special place, isang espesyal na lugar, isang mainam na lugar na pinaglagyan ng Panginoon na tinawag itong Garden of Eden. Isang napakainam na lugar na pinaglagyan ng Panginoon. So, ibig sabihin, ganon siya ka-espesyal ang tao. Siya ang kagalakan ng Panginoon. Siya ang sentro ng kagalakan ng Panginoon. Kaya't makikita natin nang ang taong ito, dahilan sa ang taong siyang sentro at kagalakan ng Panginoon, nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala, gayon na lamang ang kalumbayan ng ating Panginoon. Do you get the point? Gayon na lamang ang kalumbayan ng Diyos nang makita niya ang tao nang mahulog sa pagkakasala. At nang sila nang mangyari ang ganitong bagay, then, gano'n na lamang ang kalumbayan. Well, wala siyang magawa, mga kapatid, wala siyang magawa, kinakailangang igawad ang kahatulan sa pagkakasala. Dahilan ng Diyos ay matuwid na Diyos. Dahilan ng Diyos ay hindi Diyos na kumukonsinti na sa kabila, bagamat kanyang pinakamamahal ang tao, ay hindi niya pwedeng konsintihin ang tao nang sila ay mahulog sa pagkakasala. Nang sabihin ng Panginoon kay Adan, sabi niya, sa lahat ng punong kahoy na narito sa halamanan ay pwede kayong kumain, maliban doon sa paabunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag niyong kakanin yan sapagkat sa araw na inyong kakanin yan, sa araw na iyon, kayo ay mamamatay. At nang mangyari ang ganitong bagay, well, ang tawag dito ng tao ay nangyari ang kanyang kinatatakutan. Pero mga kapatid, I don't want to use the term sa Diyos. Dahilan sa Diyos ay siya ay meron siyang plano sa lahat ng mga bagay. Ang tao, bakit ang tao nang nangyayari yung sinasabing, nangyari yung aking kinatatakutan? Dahilan, hindi niya in-expect ang ilang mga bagay.
Pero sa Diyos, mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay meron siyang plano sa lahat ng mga bagay. And even yung tinatawag na pagkahulog ng tao, alam niyo ba na ito ay part ng plano ng Diyos? Well, sometimes ang hirap unawain ng ganitong bagay ng plano ng Diyos, na kahit man ang ganitong bagay, ang pangit na bagay, ang bagay na magdadala ng kalumbayan sa ating Panginoon ay nangyari, mga kapatid. Now, sa kabila na nangyari yung bagay na ito, at kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ko gagamitin yung sinasabing kinatatakutan, nangyari kung ano ang ayon sa plano ng Diyos. Ngunit nang mahulog ang tao sa pagkakasala, hinanap ng Panginoon at sabi niya, Adan, nasaan ka? At si Adan at ang babae ay naroon sa mga ilalim ng punong kahoy ay nagtatago, at sabi niya, nagtatago kami sapagkat kami ay hubad. At sabi ng Panginoon, kumain ka ba ng bunga na aking pinagbawal na inyong kanin? At sabi niya, ang babae na binigay mo sa akin. Tinanong niya ang babae, anong ginawa mo? Sabi niya, ang serpente dinaya ko. And then, sabi rito sa verse 14, Verse 14 in chapter 3 ng book of Genesis, and the Lord God said to the serpent, because you have done this, mga kapatid, dahilan siya ang gumawa ng pandaraya sa babae. Siya ang gumawa ng pandaraya sa tao upang siya'y mahulog sa pagkakasala. At sabi niya, dahilan ginawa mo ang bagay nito. Sabi niya, cursed are you above than all cattle. Cursed are you more than all cattle and more than every beast of the field. Siya ay sinumpa at sabi niya, sa lahat, ikaw ay sumpain sa lahat ng hayop sa parang at sa lahat ng mga klase ng hayop sa pamamagitan ng iyong tiyan, on your belly you will go and thus you will eat all the days of your life. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang creature na ito, ang serpent, ay hindi siya kagaya ng kaisipan ng ilan na siya'y dati ng ahas na gumagapang. Ibig sabihin, bago siya naging ahas na ginagapang ang kanyang dibdib, siya ay isang nakatayong nilalang. Siya ay isang nakatayong nilalang, at in fact, sabi pa ng mga previous verse, siya ay nakakapagsalita. Hindi siya lamang, di ba? Siya ay nakakapagsalita at dinaya niya ang babae. At nang siya i-curse ng ating Panginoon, then from that time nawala ang kanyang anyo na pwedeng makatayo at siya ay gumapang na lamang sa lupa at siya'y kinurse sapagkat ginalaw niya ang kagalakan ng Diyos. You get the point, brothers and sisters? Kanyang sinaling ang pinakamamahal ng Diyos. Pero gayon pa man, verse 15, mapapansin natin ang ganitong bagay. At dito natin makikita na sa pasimula pa lamang ng pagkakasala, pagkahulog ng tao, ang Panginoon ay meron ng bagay na kanyang pinahayag. Verse 15, ang sabi ng verse 15, and I will put enmity between you, the serpent, and the woman, and between your seed, the serpent's seed, and her seed, the seed of the woman. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. So pinakita rito na sabi niya, ikaw ay dudurugin mo, ang tinutukoy dito, ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae ay dudurugin ang ulo ng serpente. At sabi niya, at ang binhi naman ng serpente ay siyang dudurugin ang kanyang sakong. So alam niyo ba ang bagay na pinapakita rito ay merong tinatawag na pangako. Merong tinatawag na, alam niyo ba, ang first
pinakaunang gospel. Alam niyo ibig sabihin ng gospel? Ang gospel ang ibig sabihin ay a good news. Diba? Ang good news ay unang ipinahayag mismo ng Diyos sa harapan ng serpente at sa harapan ng kanyang mga anak. At kanyang sinabi, kanyang pinahayag, sabi niya, basahin natin sa wikang Tagalog, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Merong isang bagandang balita na ibinalita ng ating Panginoon na siyang dudurog sa ulo ng serpente. Ang kanyang pinakita ay ang tinatawag na ang binhi ng babae. The seed of the woman. At alam niyo mga kapatid, alam natin na ang tinatawag na the seed of the woman is none other than our Lord Jesus Christ. The seed of the woman. At ang binhi ng babaeng ito, ang binhi ng babae ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Isa doon sa plano ng Diyos ay merong isang ipapanganak sa pamamagitan ng babae. Oo, ang babae ang siyang naging daan sa pagkahulog at ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay nakapasok sa mundo at ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Gayunpaman ay merong isang bagay na pakakaintayin na siyang pinakasentro naman na magiging kagalakan ng ating Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, merong pangako at ang pangakong ito ay siyang pinaka-sentro na magbabalik ng kagalakan ng ating Panginoon. So, pansinin natin mga kapatid ang ilang bahaging ito. Alam niyo, matapos na mangyari ang pagkahulog at ang tao ay nagpatuloy sa paglayo sa Panginoon. At alam natin sa pagdating ng chapter 6 ng book of Genesis, ang tao ay naging makalaman na. Ang tao ay, at sabi ng Panginoon, siya ay nalungkot nang makita niya ang tao na sila ay laman. At sabi ng verse na yon, ang verse 5 in chapter 6, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Pawang masasama na lamang parati. Every imagination, sabi rito, every intent of the thoughts of his heart was only evil continually, and the Lord was sorry. Verse 6. At ang Panginoon ay nalumbay nang makita niya ang tao sa ganitong kalalagayan. Well, mga kapatid, dahilan ng tao ang siyang pinakasentro ng kanyang kagalakan. Ngayon, ang tao ay nahulog sa ganitong bagay dahil ang dahilan, naging daan din ito ng kanyang kalumbayan. Ano ba ang maghahatid sa iyo ng kalumbayan? Di baga, ang pinakabagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ano bang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan kapag yan ay nawala, ay magdadala sa iyo ng mabigat na kalumbayan. So I hope na makikita natin ang ganitong bagay. Bakit nagdala ito ng labis na kalumbayan sa Diyos? Dahilan ng tao ang kanyang sentro na nais na pinaglikhaan ng Panginoon ng lahat ng bagay. Alam niyo mga kapatid, tingnan ninyo ang damdamin. At alam kong makukuha ninyo ang ganitong kaisipan. For example, merong isang pangyayari sa banal na kasulatan, ito'y sa panahon ni Abraham. Sabi ng chapter 13 ng book of Genesis, verse
1 and verse 2 ng chapter 13. So Abraham went up from Egypt to the Negev, he and his wife, and all that belonged to him, and Lot with him. And verse 2, ano sabi ng verse 2? Now Abraham was very rich. Lagay ninyo yan sa inyong kaisipan, si Abraham sa panahong ito, napakayaman. Chapter 12 pa lamang, beginning pa lamang ng chapter 13 ay pinakita na si Abraham ay mayaman. Sa mga hayop, dahilan ng kayamanan noon ay hindi ito nasusukat sa monetary, kundi ito ay nakikita sa pamamagitan ng mga pag-aari. Now Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. So ibig sabihin, kung siya ay mayaman, well, dapat sana ay magsaya siya at siya ay makontento sa ganitong bagay. Pero mga kapatid, mayaman siya pero hindi siya kontento. Alam niyo kung bakit? Sabi niya sa chapter 15, nang siya ay makipag-usap sa Panginoon, sabi rito sa chapter 15, nang siya ay pagpakitaan ng Panginoon sa isang pangitain, at sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, Abraham, verse 1, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag at ang iyong dakilang gantimpala. In verse 2, and Abraham said, O Lord God, what will you give me since I am childless? Mga kapatid, anong saysay ng kayamanang ito kung walang anak? Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Si Abraham ay pinakita ng chapter 13 na napakayaman sa livestock, sa ginto, sa pilak, sa lahat ng bagay ay mayaman siya, ngunit ang wala sa kanya ay anak. At yun ang nagpapalungkot sa kanya. Diba? Yun ang nagpalungkot sa kanya, ang siya'y walang anak. Anin mong ginto. Oo, marami kang ginto. Pero, hindi yan makapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Ako'y nagtataka, mga kapatid, sa ilang mga tao na mas ninanais nila na mag-alaga ng hayop kaysa mag-alaga ng anak. Ang ilan ay ayaw dahilan sa isang concept ng modernong panahon natin ngayon. Ang ilan ng mga kababaihan ay ayaw nilang masira ang figura ng kanilang katawan. And that's the reason, mas mamatamisin nilang mag-alaga ng aso, ng mga mataas ang magandang breed, mag-alaga ng kung anong klaseng mga hayop, at kanilang alagaan, at yun ang ituring nilang anak. Well, something wrong, dahilan sila, ang taong ito, ang babaeng ito, ay lumalabas siya sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa buhay ng isang babae ay mag-anak. Mag-alaga ng anak at mag-oruga. So dito sabi ni Abraham, sabi niya, Abraham said, O Lord God, what will you give me? Hindi siya sinagot ng Diyos. Sabi niya, Abraham, dami mo ng pilak. Ang dami mo ng ginto. Ang dami mo ng livestock. Kulang pa ba ang bagay niyan? Well, para kay Abraham, walang saysay ang ganitong bagay. Sabi ni Abraham, since I am childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Yun ang malungkot, mga kapatid. Dahilan siya walang anak, ang lahat ng kanyang kayamanan ay ibibigay niya lang doon sa kanyang katiwala. Ibibigay niya lamang doon sa pinagkakatiwalaan niya. Well, mamamatay siya at ipipikit niya ang kanyang mga mata na masama ang kanyang loob dahilan lahat ng
blessing na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay pupunta lamang sa isang taga-Damascus. Hindi kanyang anak. You can get now the idea, mga kapatid. Ang idea ito. Ano ang saysay ng mundo, mga kapatid, kung ang tao na kanyang sentro ng kanyang kagalakan, lahat sila ay mapapahamak? Do you get the point? Anong saysay ng kalangitan? Anong saysay ng bituin, ng buwan, ng araw? Anong saysay ng mga puno dito sa ibabaw ng mundo? Anong saysay ng kabundukan ng mga magagandang siniring yan kung walang tao na mag-appreciate sa lahat ng ginawa ng Diyos? At lahat ng tao ay mapapahamak. Na siyang sentro ngayon ng sentro ng kagalakan ng Panginoon. Ano ang kakahinatnan ng ganitong bagay? And brothers and sisters, sabihin natin, nandiyan naman ang mga anghel, nandiyan ang kanyang mga creation, mga kapatid, ayaw niya, hindi siya nasisiyahan sa lahat ng mga anghel na nariyan. Dahilan ng kanyang kagalakan ay ang tao. The joy of the Lord is the man. Sila ang sentro. At yan ang dahilan, mga kapatid, nang makita niya nang nahulog ang tao sa pagkakasala, siya ay gumawa kagad ng isang pangako at solusyon na merong isang binhi ng babae na darating na tatapos sa lahat ng bagay na ginawa ng kaaway. Now, habang ating makikita sa ganitong senaryo, si Abraham ay isang lalaking mayaman, pero hindi siya masaya. Si Hana, na asawa ni Elkanah, si Hana o si Elkanah ay may dalawang asawa. At isa sa kanyang asawa na si Hana, siya ang pinakamamahal ni Elkanah. Pero ang hinahanap ni Hana ay anak. Sabi niya, nais ko ng anak, gusto kong magkaroon ng anak. Siya'y inaalipusta ng mga babae na siya ay isang baog at ito'y kadustaan ng isang babae kapag siya ay hindi nagkakaroon ng anak. At ang kanyang pinakananasa ay magkaanak. Then, isang araw kinausap siya ng kanyang asawa. Sabi niya, hindi pa ba ako sapat? Ang kanyang asawa, hindi pa ba sapat na ikaw ang aking pinakamamahal? Dalawa kayo. Well, ganun talagang panahong yon. Dalawa kayo sa aking buhay, pero ikaw ang aking pinakamamahal. Hindi pa ba ako sapat sa napakaraming anak? Well, para kay Hana, bagamat siya'y mahal ng kanyang asawa, kailangan pa rin niya ng anak. Dahilan yun ang kagalakan ng kanyang puso. At yan ang isang araw siya'y nanalangin at ang Diyos ay hindi siya biniko. At isang araw din naman sa buhay ni Abraham ay ibinigay ang pinakakagalakan o bagay na magpapagalak sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak. At mga kapatid, dito sa ganitong senaryo ay minsan gustong ipakita ng Diyos ang kanyang gustong gawin. Isang araw si Abraham ay tinawag ng Panginoon matapos ipanganak si Isaac. Marahil at the age of 12 years old, ay kanyang tinawag si Abraham at sabi niya, Abraham, pumunta ka sa isang lugar na aking tuturo sa iyo at ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak na iyong pinakamamahal na si Isaac bilang isang handog na susunugin para sa akin. Well, alam niyo ba kung anong pinapakita rito? Pinapakita rito ang plano ng Diyos na kanyang gagawin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na merong tinatawag na kaisa-isang anak
Alam niyo, makikita natin dito, bagamat ang tao, ay sabihin natin, bagamat ang tao ay nagkasala, at ang tao na sa kanyang pagkakasala, ay masabi natin, hindi ang Diyos malulugod na ang lahat ng tao ay pararusahan sa kanilang kasalanan. Bagamat ang tao ay sabihin natin, dahilan ng kasalanan ay nagdadala ng kagalitan, kapuutan sa Diyos. Gayunpaman, ay masabi natin na ang tao kapag siya ay hahatulan at ibubulit sa kapahamakan, ay hindi pa rin yun ang lubos na kalulugod ng Diyos. Pansinin ninyo ang ilang talata na gusto kong bigyan natin ng pansin. Ang isang talata sa aklat ng Ezekiel ay mababasa natin ang ganitong bagay. Sabi rito sa aklat ng Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18, verse 23, sabi rito, "Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord." Sabi niya, meron ba akong kagalakan sa kamatayan ng masama? "Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, and not rather that he should turn from his way and live." O mga kapatid, ang Diyos ay napupuot sa kasalanan. At ang Diyos ay nagagalit sa kasalanan. Pero, ang tao sa kanyang kasalanan na hatulan, ay hindi pa rin ito ang kaluguran ng Panginoon. Ang verse 31 ay nagsabi ng ganito. So, doon sa verse 23 ay pinakita na wala siyang kaluguran sa kamatayan ng isang masama. Na kung hindi ang kanyang kasiyahan ay makita na ang taong ito ay nagbago ng kanyang paraan ng buhay at siya ay nabuhay. Verse 31 to 32, "Cast away from you all the transgression that you have committed, and make yourself a new heart, a new spirit. Why will you die, O house of Israel?" Sabi niya, bakit kayo mamamatay? O ang Diyos ay nagagalit sa mga bagay na kanilang ginagawa, ang kasalanan, ang idolatry ay hindi niya kinalulugdan. Gayunpaman, ang kanyang nais sa kanila ay alisin ang kasamaan sa kanila na kanilang ginawa at magbago ang kanilang mga puso. Verse 32, "For I have no pleasure in the death of anyone." I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord. So turn and live. So, chapter 33, verse 11. "Say to them, as I live, declares the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn back from your evil ways, for why will you die, O house of Israel?" Dito natin makikita, hindi masisihan ang Panginoon sa pagkapahamak ng tao. And that's the reason, ang sabi ng, may mga talata tayong mababasa na nagpapakita na sinasabi rito na nais ng Panginoon ng lahat ay mga ligtas. At lahat ay makaalam ng katotohanan. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9 ay pinakita roon, "The Lord is not slow to fulfill His promise." Ang Panginoon ay hindi siya mapagpalibang sa kanyang pangako.
Dahilan, sabi niya, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that should reach repentance. Ang pinakabagay na hindi magiging kasiyahan sa Panginoon ay ang kapahamakan ng mga tao. Ngunit mga kapatid, sa ganitong paraan ang ating Panginoon ay naglagay ng isang bagay ngayon. At ito ay ang magbabalik sa mga anak ng Diyos. Habang ating tinitingnan ang ating Panginoon, siya'y kagaya ng isang kagaya ni Abraham, mayaman sa lahat ng bagay, ngunit walang anak. Kagaya rin naman ng istorya na ating binigyan ng pansin noong nakaraan about the prodigal son. Binigyan niya ng bahagi ang kanyang bunsong anak, ngunit ang kanyang anak ay napawalay, lumayo, pumunta sa isang lugar at namuhay ng isang paaksayang klase ng pamumuhay. At alam niyo, ang pinakananasa ng amang ito ay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ang kanyang pinakaiintay sa kanyang buhay na lagi siyang nakatanaw ay doon sa daan papunta sa kanila, ay isang araw ang kanyang anak ay makikita niyang babalik uli sa kanya. At yun ang sentro ng kanyang kagalakan. Kaya't ng isang panahon na ang kanyang anak ay nakita niya sa di kalayuan na marahil yung anak niya na makaranas ng kahirapan doon sa lugar at nagkaroon, naubos na ang lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At siya ay dumanas ng kagutom at halos nagtrabaho bilang tagapagpakain ng baboy. At nang siya ay kulang ang kanyang pagkain na halos gusto niya nang kainin ang pagkain ng baboy na kanyang inaalagaan. But he came to himself. Dumating siya sa kanyang sarili at kanyang sinabi, naghihirap ako sa buhay na ito. Naghihirap ako sa lugar na ito, samantalang ang aking ama ay merong bahay at may mga katulong, na yung mga katulong na yun ay sagana ang kanyang pagkain. Sabi niya, ako'y babalik doon sa aking ama. At aking sasabihin, Ama, nagkasala ako sa langit at sa lupa at sa iyo. At hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak. At ibilang mo na lamang ako ng isa sa iyong alipin. Yun ang kanyang bulay-bulay. Yun ang kanyang gustong sabihin. At nang siya ay magpunta doon sa bahay ng kanyang ama, sa di kalayuan marahil ang anak ay huminto dahil nag-hesitate pa siya. Nag-isip kung siya ay tatanggapin ng kanyang ama. Ngunit siya ay natanaw sa di kalayuan at ang ama na nag-aantay sa kanyang pagbabalik, na siyang sentro ng kanyang kagalakan. Nang siya ay makita sa di kalayuan, ang ama, ang unang tumakbo papunta doon sa kanyang anak. Read your scripture. Hindi ang anak ang unang pumunta, kundi ang ama na siyang nagigiliw at naghahantay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang siyang unang tumakbo at pinuntahan ang kanyang anak at kanyang niyakap, at ang anak ay nagsasalita pa pero hindi niya na pinansin ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi. Nagsasalita ang anak, sabi niya, Ama, hindi ako karapat-dapat maging anak. Ibilang mo na lamang akong alipin. Nagkasala ako sa iyo. Pero ang lahat ng salitang yon ay wala nang saysay sa paningin ng ama. Dahilan ng mahalasagaga sa kanya ang anak na nanumbalik sa kanya. At mga kapatid, oo, dalawa ang kanyang anak. Pero mayaman siya. Kaya nang siya'y bumalik, kanyang sinabi, ibigyan siya ng damit, bigyan siya ng balabal,
bigay sa kanyang singsing, bigyan siya ng panyapak. Sabi niya, patayin ang pinakamahalaga at matabang baka. At tayo ay magkasiya sapagkat ang aking anak na ito ay patay na, ngunit siya ay ngayon ay buhay. Siya ay nawala, ngunit siya ngayon ay nasumpungan. Mga kapatid, ang halaga ng bakang maganda at mataba na pinakamahal ay hindi niya pwedeng ipagpalit sa kanyang anak. Pinatay ang bakang ito para sa kasiyahan. Sila ay nagsaya dahilan ang kanyang anak ay muling bumalik sa kanya. Now mga kapatid, alam niyo ba, ngayon ang sentro, ngayon, upang ang tao, ang anak na ito para makabalik, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang paraan para ang anak na ito na nahulog doon sa pasimula ay makapanumbalik sa Diyos. And there's no other way. And that's the reason, hallelujah, sa banal na kasulatan ay pinakita sa Revelation chapter 13, verse 8, na ang kordero ay pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan. At dito sa ganitong bagay, ang ating Panginoon, napansinin ninyo ang ilang mga talata sa aklat ng Isaias. Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42, ito ay hula patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Napansinin ninyo ano ang description ngayon sa ating Panginoon. Verse 1. Behold my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom my soul delights. Ngayon mga kapatid, alam niyo ba, ang kagalakan ng Diyos ay ang anak. Ang kagalakan ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. I have put, sabi rito, my chosen one in whom my soul delights. Ito yung sinatawag na, yung salitang delights dyan ay kanyang kaluguran. Kanyang kaluguran. At ang kaluguran ito, mga kapatid, tinawag ang ating Panginoon na siyang only or monogenes, the only begotten Son of the Father. At sabi rito, I have put my Spirit upon Him. He will bring forth justice to the nations. At pinakita ang ilang mga bagay. Sa chapter 40, so tandaan natin, ang ating Panginoon ngayon, ang kanyang kagalakan. Kanyang kasiyahan. Bakit ngayon tinatawag siyang kanyang kasiyahan, kanyang kagalakan? Ano ang ibig sabihin ito na ang ating Panginoon ang siyang kagalakan ng Ama? His delight. Tingnan natin ang chapter 40 ng Book of Psalms. Psalms chapter 40, verse 7 to verse 8. Sabi rito ng verse 7, Then I said, Behold, I come in the scroll of the book. It is written of me. Alam natin na ito ay may kinalaman, may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus na siyang nakahula sa banal na kasulatan. Behold, I come, ito yung kalalagayan ng ating Panginoon. I come in the scroll of the book. It is written of me. I delight to do your will, O my God. Your law is within my heart. Bakit
Ang ating Panginoon ay kagalakan ng Diyos Ama. Siya'y kagalakan dahilan siya ang gagawa ng lahat ng kanyang kalooban. Siya ang gagawa. Siya ang magiging daan ng panunumbalik ng mga anak na nawala sa Kanya. At siya ay kagalakan, the delight. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, akala ko ba siya ang kagalakan, siya ang kasiyahan ng Ama? Bakit Kanyang ibinigay? Diba? Kung siya ang kagalakan, kung in human standpoint, mga kapatid, anumang bagay na yung kagalakan, ay hindi mo yan ibibigay. Hindi mo yan ipagkakaloob. Pero, siya ang kagalakan, at ang kagalakan na tinutukoy dito, siya ang magpupulfill ng kanyang lubos na kagalakan. Dahilan siya ang magpapanumbalik doon sa mga anak na nawala. At bagamat siya ay kaisa-isang anak, ay kagaya siya ni Abraham na ibinigay ang kanyang Isaac. Dinala alang-alang sa pagsunod at pagtalima. Now, tingnan ninyo ang isang verse na gusto kong tingnan natin. Ito ay hula para sa isang lalaking si Cyrus, pero ito ay nagre-represent pa rin sa ating Panginoon. Sabi ng aklat ng Isaiah chapter 44, verse 28. Sabi rito ng chapter 44, verse 28 ng Book of Isaiah. Sabi rito, it is I who says of Cyrus, he is my shepherd, and he will perform all my desire. And he declares to Jerusalem, she will be built and into the temple, and of the temple your foundation will be laid. So yung pangungusap na ito sa verse 28 ay ito'y ina-address kay Cyrus na siyang magdadala ng kalayaan sa Israel, pero ito ay may kinalaman pa rin sa isang hula patungkol sa ating Panginoon dahilan si Cyrus ay tinawag niyang my shepherd and he will perform all my desire. He will perform all my desire. Verse 1 ng chapter 45. Thus says the Lord to Cyrus, he is anointed. Ginamit siya, tinawag siya na anointed. Siya'y pinahiran. Whom I have taken by the right hand to subdue nations before him and to loose the loins of the kings and open the doors before him as so the gates will not be shut. So si Cyrus na ito na hari ay nagre-represent din siya kay Kristo. Nagpapakilala rin siya kay Kristo na siyang pinahira ng Diyos. Na ang taong ito ang siyang magpufulfill ng kanyang lahat, ng kanyang desire. That's the reason, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay dumating sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Doon sa sangkalangitan ay merong kagalakan. Merong kagalakan sa sangkalangitan dahilan binalita nila doon sa mga shepherds, joy to the world. Kagalakan sa sanlibutan and goodwill, sabi niya, sapagkat sa araw na ito ay sinilang ang Kristo doon sa bayan ni David. Puntahan ninyo at inyong masumpungan siya. At pinakita ang ganitong klase ng tanda. Ang ating Panginoon, nang siya'y bautismuhan ni Juan Bautista, alam niyo ang sabi rito ng banal na kasulatan, sa chapter 3 ng book of Matthew, sa verse, tingnan natin chapter 3 ng book of Matthew.
sa panahon ng bautismo ng ating Panginoon. Verse 18, sa verse 18, after being baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened. And he saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on him. And verse 17, and behold, a voice out of heavens, the heavens said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang aking anak na lubos na kinalulugdan, akin na siyang lubos, na sabi niya, aking minamahal na anak, na aking lubos na kinalulugdan. You know, mga kapatid, na-mention last Wednesday, na pag pinag-usapan ng creation, ay meron lamang tayong ilang talatang mababasa sa banal na kasulatan. Napansin niyo ba yan, mga kapatid? When it comes to creation, meron lamang ilang talata na ating mababasa. Pero alam niyo ba, meron ang ating Panginoon na gustong gawin, at ito ay tinawag ng banal na kasulatan na mystery. Tingnan natin ang ang talata, ang Isaiah chapter 40, Book of Isaiah, chapter 42, sa verse 8 and verse 9. Sabi rito, I am the Lord, that is my name, and I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Verse 9, pansinin niyo yung verse 9. Behold, the former things have come to pass, and now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. Ngayon, meron siyang ina-announce, mga kapatid, na meron siyang tinatawag na bagong bagay na kanyang gagawin. I declare new things. I declare new things. Sa chapter 43 ng the same book of Isaiah, sa verse 19, ay sinabi rito ng verse na ito, Behold, I will do something new. I will do something new. Now I will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness and rivers in the desert. Now, nangungusap siya ng isang bagong bagay. At ang bagong bagay na ito, meron pang isang talata. Kompletuhin ko, chapter 48, verse 6. You have heard, look at all this, and you will you not declare it? I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known. Ang isang talata sa Book of Revelation ay ginamit ang ganitong pangungusap. The Book of Revelation chapter 3, verse 14. Nang kanyang gamitin ang pangungusap na ito sa ikapitong iglesia ng kapanahunan. Sabi ng verse 14, to the angel of the church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness. Sino ito? Ito yung ating Panginoong Jesucristo. He is the faithful,
He's the Amen. Pag sinabing Amen, siya ang kahustuhan ng lahat ng bagay. O siya yung totoo. Siya yung katotohanan. At siya yung the Amen or yung katapusan. The faithful and true witness. Ngunit meron siyang sumunod na pangungusap. Tinawag dito, the beginning of the creation of God. Now mga kapatid, sa creation ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y nagsalita at nagkaroon ng lahat ng bagay. He spoke the word. Nagsalita siya, the heavens, in the beginning, God created the heavens and the earth sa pamamagitan ng kanyang salita. John chapter 1 ay nagsabi, nang pasimula, naroon ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. At sa pamamagitan ng salitang ito, nilalang ang lahat ng mga bagay. Nagsalita lang siya at ng lahat ng bagay ay nangyari, o naganap, na-create. Sa Book of Psalms ay nagsasabi na lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng siya ay nagsalita. Ganun kasimple. Gamitin ko yung salitang ganun kasimple, pero ito ay kamangha-mangha. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang new creation ay kakaiba. Ang new creation ay hindi lamang siya nagsalita. Alam niyo ba kung paano ginawa ang tinatawag na new creation? At ang new creation na ito ay ang tao na kanyang dadalhin sa isang panibagong paglalang. Ang tao na nahulog sa pagkakasala ay muli silang i-restore at ibalik sa Panginoon. At alam niyo ba, ano ang naging daan para dito? Kung ang ating Panginoon ay nagsalita lamang, nagsalita siya at ang lahat ng bagay ay nalalang, ang panibagong paglalang, ang new creation, ay iba ang kanyang ginawa. Kinakailangang dalhin ang bugtong na anak dito sa ibabaw ng lupa. At kinakailangan ang anak na ito ay mabuhay sa loob ng ilang panahon na ginagawa ang lahat ng kalooban ng Diyos Ama. And at the end ng kanyang buhay, ay kinakailangan niyang ibuhos ang kanyang dugo. Ngayon mga kapatid, alin ang nakikita natin na mas na-express at nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon? His first creation or the new creation? Sa new creation ay kinakailangan ang dugo ay kinakailangan ibuhos. Kinakailangan ang kanyang sarili ay dalhin doon sa Calvary. Kinakailangan siyang lagyan ng piring sa kanyang mata at hampasin at sabihin, manghula ka. Sabihin mo kung sino ang humampas sa iyo. Kinakailangan siyang duraan. Kinakailangan siyang hubdan. Kinakailangan siyang gawa ng lahat ng mga bagay nito para sa tinatawag na bagong paglalang ng Panginoon. Ano ang naging daan na ito? Now, tingnan ninyo ang ilang talata. Sa Book of Ephesians, chapter 1. Sabi rito ng verse 4. Ang verse 4 ay nangungusap patungkol sa kanyang pagkatalaga. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. Upang ang tao ay gawin niyang gawing banal, gawing walang kapintasan, walang kasalanan, sa kanyang harapan, sa kanyang pag-ibig,
And He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Verse 6, pansinin niyo yung verse 6. To the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. Basahin natin sa Tagalog. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Alam nyo, sa unang creation, ang lahat ay mamamangha. Sabihin natin, pupurihin ng Diyos dahilan sa ganda ng Kanyang mga nilikha. Pero mga kapatid, ang new creation, ang paglalang niya sa bagong tao, ay hindi lamang siya titingnan, kundi, sabi rito, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished on us in all wisdom and insight. At sabi rito, pansinin ninyo, ang verse na yan, ang verse 7, sa Tagalog, sabi niya, at nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Alam niyo mga kapatid, matapos ang isang anak ng Diyos ay sila ay maipanumbalik sa Panginoon, then ang ganitong klaseng pagkilala, pagluwalhati ay siyang bagay na hinahanap ng Diyos, na siyang muling magbabalik ng Kanyang kagalakan. Kung ang ating Panginoong Hesus ang siyang naging kaluguran ng Ama, at ang Kanyang kaluguran yan ay siya, dahilan siya ang magiging daan upang ang mga anak ng Diyos ay makabalik uli sa Kanya. At ito ang magdala ng lubos na muling kagalakan sa Diyos kapag Kanyang nakita. Well, praise God. Ano ang kagalakan ng ating Panginoon na makita ang isang tao? Sinabi ni Apostol Pablo na ako na dating makasalanan, mamumusong, mamamatay tao, a blasphemer, pero ako ay kinalugdan ng Diyos. At siya ngayon ay nagbabalik ng kapurihan sa Panginoon. At kung ito ay isang tao lamang na si Apostol Pablo, at gaano ang napakaraming mga nilalang ng Diyos na Kanyang mga anak na magbabalik ng kapurihan sa Kanya. Ngayon, ito ngayon ang Kanyang dakilang kagalakan. Ito ngayon ang Kanyang sentro ng Kanyang lubos na kagalakan na makita ang Kanyang mga anak na nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sumasamba, nagpapasalamat, nilaluwalhati, umiiyak sa pagpapasalamat dahilan siya'y niligtas ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ito ngayon, can you imagine ngayon, ito ang kagalakan ng Diyos. This is now the joy of the Lord. Kaya, kung babalikan natin yung verse na yun na binasa natin kanina, alam niyo ba kung ano yung panahong ito sa panahon ng Nehemiah? Kung ano ang pinapakita ng panahong ito? Nang sabihin ni Nehemiah sa bayan ng Israel, dahilan ng kanilang nang basahin
ni Nehemiah ang aklat ng kautusan, ang lahat ng kanilang narinig ay pagpapakita na sila ay napawalay dahilan ng kanilang mga magulang ay sumuway sa kalooban ng Diyos. At habang binabasa sa kanila yung mga salita ng Panginoon, ay nakita lamang nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dahilan sila'y nagkasala, sila ay tinaboy ng Panginoon. At 70 years silang nawala doon sa lupain. Ngunit ngayon ay nakabalik na sila. Nakuha yung punto, mga kapatid. Ngayon ay nakabalik na sila. At nang sila ay basahin sa kanila ang aklat ng kautusan ni Moses, ang bawat isa sa kanila ay nag-iyakan dahilan nakita nila na sila ay karapat-dapat lamang sa ganong bagay na kanilang naranasan. Ngunit ang pinakamagandang kanilang naranasan sa panahong yun ay ang muling paglingap ng Panginoon at ng muling kanilang panunumbalik at ng kanilang kaligtasan. Kaya't nang sila ay basahin yun, sila'y umiiyak. Pero sabi ni Nehemiah, then Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest, and the scribes, and the Levites, who taught the people, said to all, sabi niya, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people were weeping when they heard the words of the Lord. And he said to them, go, eat of the fat, drink of the sweet, and send portion to him. Sabi niya, ngayon, kumain kayo, magsiya kayo, magbigay kayo sa mga wala. Gawin ninyo sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Huwag kayong malungkot at malumbay, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Ang kagalakan ng Panginoon dahilan ng ang Diyos ay iligtas ang Israel, ito ay ang kanyang kagalakan muli. Hindi nasiyahan ng Panginoon sa loob ng 70 years ang kagalakan ng Panginoon nang makita muli ang Israel ay nakabalik sa kanilang lupain. Nang makita niya ang Jerusalem na nasa maayos na kalalagayan, nang makita niya ang mga anak ng Diyos na nasa kanilang mainam na kalalagayan, ito ang kagalakan ng Panginoon. Now, mga kapatid, dito sa huling verse na aking babasahin sa ating pagtatapos, gusto kong basahin natin ang Isaiah chapter 35, verse 1 to verse 4. Ang verse na ito ay nagpahayag ng ganito. Verse 1, sabi rito, the wilderness and the desert will be glad, and the Araba will rejoice and blossom like the crocus. I will blossom profusely and rejoice with rejoicing and shout of joy. So pinakita rito, I will blossom profusely and rejoice with rejoicing and shout of joy. The glory of Lebanon will be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord and the majesty of our God. See, ito yung panunumbalik ng Panginoon sa Israel. Verse 3, encourage the exhausted and strengthen the feeble. See, yung mga nanglulumo ay encourage ang exhausted and strengthen the feeble. Say to those with anxious heart, take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance. The recompense of God will come, but He will save you. Sa ibang version, sa ESV, sabi ng version ito, say to those who have an anxious heart, be strong and fear not. Behold, your God will come with vengeance and with the recompense of God, and He will come and save you. Siya ay darating
Alam niyo po ba mga kapatid, ang pagdating mismo ng Kristo ay siyang panahon ng kanyang paghihiganti sa kanyang kaaway. At ito naman ang panahon ng kanyang pagligtas sa kanyang bayan. He will come and save you. Kanya kayong ililigtas. So mga kapatid, ano ba talaga ang kagalakan ng ating Panginoon? Ngayon, ang kagalakan ng Panginoon ay nagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang makita ka at makita ako ngayon sa ating kalalagayan. Dahil sabi nga kanina, anong saysay ng mundo, anong saysay ng sanlibutan kung wala ang kanyang mga anak? Ngunit, dahilan ang lahat ng mga bagay na ito ay nilalang para sa bawat kanyang mga anak. At ang kanyang makita, ang kanyang mga anak muli sa ganitong kalalagayan na sila ay nakapanumbalik, ay ito ay kapurihan sa kanyang biyaya at kanyang kaluguran. It is His pleasure, sabi ng banal na kasulatan. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Nais kong tumayo tayo at ating purihin ang ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob. The joy of the Lord. Ikaw ang kagalakan ng Panginoon. Tayo ang kanyang kagalakan na makita niya muli sa isang panibagong paglalang na kanyang ginawa para sa atin. Pwede natin awitin ng isang awit. Isang awit na nagsasabing, He will come and save you. Thank you, Jesus. Mga kapatid, sa kabila na ang kanyang mga anak ay nawala at nahulog, ngunit siya ay mayroong isang pangako na siya ay darating at siya ay kanyang muling ililigtas sila. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa oras na ito. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos ay napakasagana, mga kapatid. Ang kanyang paglalang, ito ay ginawa sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Ngunit ang panibagong paglalang niya sa tao, nang ang tao ay kanyang nilikha, siya ay nagsalita, let us make man after our image and after our likeness. And God created man in His own image and His likeness. At ang kanyang lalangin ng tao ay kumuha siya ng alikabok sa lupa at kanyang pinormahan na isang tao. At hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. And the man was created ayon sa kanyang wangis at larawan. Ngunit ang tao ay mahulog sa pagkakasala at ang kanyang muling gustong lalangin ang tao sa isang panibagong paglalang, kinakailangan ang kanyang sariling buhay. Kinakailangan ang kanyang bugtong na anak na pumunta rito sa ibabaw ng lupa. At kinakailangan ang kanyang dugo ay ibuhos. At kinakailangan niyang mag-suffer ng napakaraming bagay para lamang sa isang panibagong paglalang na kanyang gustong gawin sa kanyang anak. At kinakailangan niyang mamatay, ibuhos ang kanyang dugo. Kinakailangan niyang manaog sa pinakakalaliman ng lupa. Puntahan ang Hades. Hallelujah. At kinakailangan niyang magtagumpay sa kamatayan, sa kasalanan, at sa Hades. At nang siya'y magbangon maguli, kanyang sinabi, na sa akin ang kamay ang lahat ng kapangyarihan ng Hades at ng kamatayan. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang Ebanghelyo. Ang sino mang sasampalataya
ay maliligtas. Praise God. At ang kagalakan ng Panginoon ay muling na ipanumbalik. At ang kanyang lubos na kagalakan ay makuha ang kahuli-hulihang kaluluwa ng mga anak ni Adan, ng mga anak ng Diyos, at maibalik sa Kanya. At ang buong sangkatauhan na binubuo na siyang tinawag ngayon na iglesia ng ating Panginoon ay presenta sa Kanya, iharap sa Kanya na kagaya ng isang dalagang malinis ay isang lubos na kagalakan ng ating Panginoon. Kapag ang mga anak ng Diyos na bilang isang nobya, na isang nakagaya ng dalagang malinis, ay iharap sa Kanya at aagawin sa sanlibutan ito at ipipresenta sa Kanya habang ang sanlibutan ay makakaranas ng dakilang kahirapan, ang kanyang nobya ay naroon sa kanyang piling na siyang kanyang kagalakan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang gawa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lahat ng kanyang nilalang ay para ngayon sa kanyang minamahal na anak. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Oh, blessed be your holy name, O Lord God. Hallelujah. Praise God. Gawa natin awitin ng isang awit. Hallelujah. I love Him because He first loves me and purchased my salvation on Calvary's tree. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Let's sing the song. Wonderful name of Jesus. Oh, purihin ka, Panginoong Diyos. Takilahin ka, Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong bagong paglalangit na iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Oh, blessed be your name. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Glory to God. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, aming kinikilala, Lord God, ang dakilang biyaya na iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Aming kinikilala, Lord, na ang sentro ng iyong kagalakan ay walang iba kundi ang tao, Panginoon. Ang iyong pinakamamahal, ang iyong kinalulugdan, ang iyong hallelujah. Blessed. Thank you, Lord Jesus. Lord. Blessed be your name, O Lord Jesus. Purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita.
Salamat sa iyong pag-aliw, O Diyos. Salamat sa iyong pagbibigay ng iyong pag-comfort, Lord, sa puso ng iyong mga lingkod sa ulima araw nito. Oh, we bless your name. Exalt you, Lord God. We praise you, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Ay dumulog sa panalangin namang Diyos. Napakadakila ng iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Napakadakila, O Diyos, ng iyong panibagong paglalang na iyong ginawa sa iyong mga anak. Hindi ka lamang nagsalita, hindi mo lamang sinalita ang salita at nalikha ang lahat ng mga bagay. Lord God, it cost your life, Lord. Naging halaga nito ay ang iyong bugtong na anak, ang iyong kaisa-isang anak na iyong pinakamamahal. Siya ay iyong, hallelujah, naging sentro, Lord, ng kasaysayan ng iyong mga salita, Panginoon, ng banal na kasulatan. Sinaysay ng mga propeta, sinaysay ng salmo, sinaysay ng mga lingkod mo, Lord, ng mga sumulat ng iyong mga salita. Hallelujah. At Lord God, kahit ang mga anghel ay sabi ng iyong mga salita, siya ay lubos na pinakaaantay. Ang mga propeta sa lumang tipan, ang mga matatanda, hallelujah, ay pinakananasan na makita dahilan ikaw, siya ang sentro, hallelujah, na magiging daan upang maipanumbalik ang lahat ng mga anak ng Diyos. At ngayon, itong lahat ay naganap na sa uling araw nito. Ikaw sa cross doon sa Kalbaryo ay sumigaw at iyong sinabi, it is finished. Naganap na ang lahat ng mga bagay. At ngayon, Lord, ang iyong mga anak ay yung tinatawag mula sa unang panahon, unang iglesia ng kapanahunan at tumakbo ang panahon o Diyos hanggang sa aming panahon, ikaw ay patuloy na tumatawag sa huling araw nito. At yung ginagather at yung kinukuha, Panginoon, ang mga nalalabi, ang mga nahuling mga kaluluwa upang iyong tipunin at upang iyong dalhin sa iyong pastulan, Panginoon, upang sila ay maging isang kawan, Panginoon, at magkaroon ng isang pastol na mga ngasiwa sa kanila. O Panginoon Diyos, salamat sa biyayang ito na hindi kami kailanman deserve, Lord God. Ito'y biyaya, O Diyos, na kailanman na hindi kami marapat, ngunit ito'y ginawa mo at ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, at salamat sa iyong kagandahang loob. Bayaan mong patuloy ka naming papurihan, patuloy ka naming luwalatiin, patuloy naming dalhin ang kaluwalhatian sa iyong pangalan, sapagkat ito ang bagay na nagdadala ng kaluwalhatian at karangalan sa iyo, at ang patuloy na pagpupuri sa iyong dakilang pangalan at siyang iyong kagalakan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nagbabalik kami ng kapurihan sa iyo. Bayaan mo, Lord, ang aking mga kapatid sa oras na ito ay makita kung sino ang sentro ng iyong kagalakan, Panginoon. Hallelujah. What is the joy of the Lord? Ano ang kagalakan ng Panginoon? Hallelujah. Sapagkat hindi mo nais ang anumang handog, hindi mo nais ang anumang hain, Panginoon. Ang nais mo ay ang bawat isa na iyong mga anak na makapanumbalik sa iyo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Nagbabalik kami ng karangalan sa iyo at ng pagpapasalamat sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. Shall we say amen?